Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simulan ang ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Hi class! Ating pag-aaralan kung paano naging susi ang ASEAN sa kaunlaran at kapayapaan. Isipin mo ang ASEAN bilang isang matibay na barkada. Magkakaiba pero nagkakaisa para sa iisang layunin. Dahil sa maayos nitong estruktura at pagtutulungan, lumakas ang ekonomiya, napadali ang kalakalan at paglalakbay, at mas pinagtibay ang seguridad sa rehiyon. Patunay ito na kapag sama-sama, mas kayang abutin ang progreso. Tara na tuklasin ang aral tungkol sa estruktura at tagumpay ng ASEAN sa pagpapanatili ng kaunlaran at kapayapaan. Dapat nating maunawaan ang estruktura ng ASEAN at paano ito gumagana. Dapat din nating matukoy ang mga tagumpay ng ASEAN sa pagpapanatili ng kaunlaran at kapayapaan. Mahalaga rin ang papel ng ASEAN sa ating buhay bilang mga mamamayan ng Southeast Asia. Kaya tara na, focus tayo at ito ang goals natin today. Narito ang ating mga kasanayan. Natatalakay ang layunin, kasaysayan, estruktura, at ilang tagumpay ng ASEAN. Natutukoy ang mga sangguniang pamayanan ng ASEAN at naipapaliwanag ang mga gampanin nito. Naiisa-isa ang mga tagumpay ng ASEAN sa pagkamit ng kaunlaran at kapayapaan sa rehiyon bilang kabahagi ng mga sumusunod na kasunduan o deklarasyon. Declaration on the Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Declaration of ASEAN Concord, ASEAN Free Trade Area, at ASEAN Economic Community. Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone Treaty, and ASEAN Vision 2020. It's time to test kung paano natin na-absorb ang ASEAN power moves. Sinong ready? I-flex na ang knowledge at balikan natin ang key points at iangat ang gameplay natin sa next level. Review time na! I-level up mo na yan! Let's go, champions! Alright mga beshi, oras na para malaman kung talagang plugged in ka sa topic natin. Ibibigay ko ang isang pahayag at may 5 segundo ka lang para mag-decide kung ito ay fact or bluff. Ready na ba? Brains on and game face on. Let's go! Ang ASEAN ay itinatag noong Agosto 8, taong 1967. Is it fact or bluff? Ang tamang sagot ay fact. Ang Pilipinas ay hindi kabilang sa mga unang nagtatag ng ASEAN. Is it fact or bluff? Ang tamang sagot ay bluff. Layunin ng ASEAN ang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Is it fact or bluff? Ang tamang sagot ay fact. Ang Brunei ang pinakahuling sumali sa ASEAN noong taong 1979. Is it fact or bluff?
Ang tamang sagot ay bluff. Isa sa mga layunin ng ASEAN ay isulong ang demokrasya at karapatang pantao. Is it fact or bluff? Ang tamang sagot ay fact. Mga beshi, tara na at bring out your big brain energy. Maghanda na dahil susubukan natin kung gaano ka-sharp pagdating sa ating topic. Let's find out! Game na besh! Simulan natin to. Hanapin ang koneksyon. Alam naman nating lahat na everything is connected. History, society, even ASEAN. This time, challenge natin ang utak natin at hanapin ang mga koneksyon na magpapalinaw sa big picture. Ready na? Let's connect the dot, besh! Game! Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang sagutin ang activity na ito. Narito ang mga tamang sagot. ASEAN Summit. Ito ang pinakamataas na lupon na bumabalangkas ng mga patakaran ng ASEAN. ASEAN Political Security Community or APSC. Ito ang tumutulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. ASEAN Economic Community or AEC. Layunin nito na magkaroon ng malayang kalakalan at matatag na ekonomiya sa ASEAN. ZOPFAN. Layunin na panatilihing neutral at malaya sa sigalot ang Timog Silangang Asya. At SEANWFC, ito ang kasunduan na nagbabawal sa pagkakaroon ng sandatang nuklear sa ASEAN. Let's explore! Tara! Alamin natin to ng mas malalim. Hindi tayo basta-basta kukuha sa surface level, kundi we're going to dive deeper. Mas iintindihin natin at mas mararamdaman natin ang mga magagamit natin sa totoong buhay. Ready na? Let's go! Organisasyong estruktural ng ASEAN or ASEAN Structure. Sino kaya ang boss at paano to gumagana? Alam naman nating solid ang ASEAN. Pero, paano nga ba sila nag-ooperate? Hindi to basta-basta group chat. May leaders, committees, at processes para siguraduhing smooth ang galaw ng bawat bansa. Ready nang kilalanin kung sino ang gumagawa ng big moves? Let's break it down! Ang kapulungang ASEAN or ASEAN Summit ay binubuo ng mga pinuno ng mga kasaping bansa. Ito ang pinakamataas na lupon na bumabalangkas ng patakaran ng ASEAN. At ito rin ang nagpapasya sa mahalagang usaping may kaugnayan sa ASEAN. Ang ASEAN Summit ay tumatalakay din sa mga isyong isinangguni ng sangguniang tagapag-ugnay ng ASEAN or ASEAN Coordinating Council, sangguniang pamayanan ng ASEAN or ASEAN Community Councils, sangguniang tagapag-ugnay ng ASEAN or ASEAN Coordinating Council. Ito ay binubuo ng mga foreign ministers ng bawat kasaping bansa ng ASEAN. Ang kanilang mga tungkulin, pag-uugnay at pag-supervise
sa pangkalahatang gawain ng ASEAN. Paghahanda ng mga agenda para sa ASEAN Summit. Pagsusuri at pagpapatupad ng mga desisyon mula sa ASEAN Summit. At pakikipag-ugnayan sa iba pang sektor at organisasyon sa loob at labas ng ASEAN. Narito naman ang sangguniang pamayanan ng ASEAN or ASEAN Community Councils. Ito ay binubuo ng 3 pangunahing konseho. Number 1, ASEAN Political Security Community Council or APSC. Number 2, ASEAN Economic Community Council or AECC. And number 3, ASEAN Socio-Cultural Community Council or ASCC. Ang ASEAN Political Security Community Council naman ay ang nagpapanatili ng kapayapaan, seguridad at political stability sa rehiyon. Gumagawa ng mga hakbang upang maiwasan ang mga sigalot at mapanatili ang pagkakaisa. Ang ASEAN Economic Community Council naman ay ang pagtatatag ng isang malakas at maunlad na ekonomiya sa ASEAN. Tinututukan ang malayang kalakalan, pamumuhunan, at pagpapalakas ng negosyo. Nilalayon ang ASEAN Free Trade Area at ASEAN Economic Community. Ang ASEAN Social Cultural Community Council naman ay ang pagpapaunlad ng kultura, edukasyon, at social welfare sa ASEAN. Sinusulong nito ang karapatang pantao, disaster management, at pangangalaga sa kalikasan. Narito ang mga tagumpay ng ASEAN sa kaunlaran at kapayapaan. So, paano kaya naging lodi sa kaunlaran at kapayapaan ng ASEAN? So, hindi lang to barkadahan. Isa tong powerhouse pagdating sa economic growth at peacekeeping. Dahil sa solid nilang teamwork, umunlad ang trade, gumanda ang seguridad, at mas lumakas ang ugnayan ng bawat bansa. Paano kaya nila nagawa to? Tara, alamin natin. Ang Declaration on the Zone of Peace, Freedom and Neutrality noong 1971 ay nilagdaan ng foreign ministers ng Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore at Thailand noong Nobyembre 27, 1971 sa Kuala Lumpur, Malaysia. Isa sa layunin ng Declaration on the Zone of Peace, Freedom and Neutrality ay gawing mapayapa, malaya at neutral ang Timog Silangang Asya, malayo sa tensyong politikal ng mga makapangyarihang bansa gaya ng United States of America, Russia at China. Ito rin ay itinatag noong Cold War, kaya't hinihikayat ang mga bansang kasapi na manatiling neutral. Declaration of ASEAN Concord noong 1976. Ginawa sa Bali, Indonesia noong Pebrero 24, 1976 sa pangunguna ng mga pinuno ng ASEAN. Layunin nito ang kapayapaan, pag-unlad at kabutihan ng mga mamamayan ng ASEAN. Batay sa mga naunang kasunduan tulad ng Deklarasyon ng Bandung, Bangkok at Kuala Lumpur. Bali Concord II noong 2003 ay pinagtibay ang ASEAN Community sa larangan ng pampolitika, pangkaligtasan, pangkabuhayan at socio-cultural. Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone Treaty
noong 1995. Ito ay nilagdaan ng ASEAN noong Disyembre 15, 1975. Tinatag ding kasunduan sa Bangkok. Layunin nito na ipagbawal ang armas nuklear sa Timog Silangang Asya. Ito rin ay kinikilala ang Non-Proliferation of Nuclear Weapons Treaty upang mapanatili ang pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Ang Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone Treaty ay bahagi ng 5 nuclear weapon free zone sa mundo kasama ang Latin America at Caribbean, South Pacific, Africa, at Central Asia. Hinihikayat ang mga nuclear weapon states na lumagda sa protocol upang patibayin ang kasunduan. ASEAN Vision 2020. Ito ay isang mapayapa, matatag, at maunlad na Timog Silangang Asya. Ang pangunahing adhikain ng ASEAN Vision 2020 ay ang pagtatatag ng ekonomiyang nagsasama-sama or integrated economy, pagpapababa ng agwat sa antas ng pag-unlad ng mga bansang kasapi, at pagtitiyak ng patas at bukas na sistema ng multilateral na kalakalan. Paglikha ng ASEAN Economic Region kung saan may malayang daloy ng kalakal, serbisyo at pamumuhunan, mas malayang daloy ng kapital, at pagpapaunlad ng ekonomiya at pagbawas ng kahirapan. Pagtitiyak na ang ASEAN ay may mahalagang papel sa pandaigdigang usapan. Isama din natin ang pagpapalakas ng ugnayan sa dialogue partners at iba pang organisasyong panrehiyon. Let's G! Hands-on muna tayo. Enough talk, kaya it's time to get into action. Mas maganda kung tayo mismo ang gagalaw at mag-e-explore para mas maramdaman natin yung learning. So ready na? Creative mode on! ASEAN poster making time. Oras na para ipakita ang creativity at skills nyo. Gamit ang kulay, hugis at words, ipapakita natin kung paano nagiging susi ang ASEAN sa kaunlaran at kapayapaan. Bawat grupo ay gagawa ng isang poster na nagpapakita ng alinman sa sumusunod. Estruktura ng ASEAN at mga gampanin nito. Mga tagumpay ng ASEAN sa larangan ng ekonomiya, seguridad, at kultura. Sabay-sabay nating i-practice ang natutunan. Hindi lang tayo natuto, gagamitin na natin to. It's time to apply, test, at i-level up ang knowledge natin together. Ready na? It's game time! ASEAN role-playing mode on. This time, kayo mismo ang gaganap bilang leaders at representatives ng ASEAN. Ipapakita natin kung paano gumagana ang ASEAN sa pagdedesisyon, pakikipag-usap, at pagtutulungan. So, isipin nyo na kayo ang boss. Handa na bang makipag-diplomat? Let's go! Number 1. ASEAN Summit. Krisis sa klima at sakuna. Bilang isang ASEAN Summit, paano nyo hihikayatin ang mga kasaping bansa na magtulungan upang mapigilan ang epekto ng climate change? Ano ang mga maaari ninyong kasunduang pagtibayin upang maprotektahan ang mga bansang apektado ng sakuna? Number 2. ASEAN Coordinating Council. Suliranin sa pandemya at kalusugan.
Bilang ASEAN Coordinating Council, paano naman ninyo isasaayos ang ugnayan ng mga kasaping bansa upang matiyak ang pantay na distribusyon ng bakuna at suporta sa mga bansang higit na nangangailangan? Number 3. ASEAN Economic Community. Pagtutulungan sa panahon ng krisis sa ekonomiya. Bilang ASEAN Economic Community, paano ninyo mapapalakas ang ekonomiya ng ASEAN? Ano ang maaaring gawin upang mapanatili ang maayos na daloy ng kalakalan at trabaho para sa mga mamamayan ng ASEAN? Number 4. ASEAN Socio-Cultural Community o pagpapahalaga sa kultura at turismo. Bilang ASEAN Socio-Cultural Community naman, paano ninyo mapapanatili at mapapalakas ang pagpapahalaga sa sariling kultura at tradisyon? Anong proyekto o kampanya ang maaaring gawin upang mahikayat ang turismo at pagpapahalaga sa kultura ng ASEAN? Number 5. ASEAN Political Security Community. Alitan sa teritoryo. Bilang ASEAN Political Security Community, paano ninyo mahihikayat ang mga bansang sangkot na resolbahin ang issue sa mapayapang paraan? Ano ang maaaring maging papel ng ASEAN sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon? ASEAN, solid na samahan, tuloy ang kaunlaran. So class, nakita na natin kung paano naging game changer ang ASEAN sa kaunlaran at kapayapaan. Nandiyan ang teamwork, unity, at shared goals. Ito ang nagdala sa kanila sa tagumpay. At ito rin ang pwede nating dalhin sa sarili nating journey. Tuloy-tuloy lang ang progress. Check nga natin kung solid ka na dito. It's time to test your ASEAN mastery. May natutunan ka ba o kailangan pang i-level up? Let's see kung pasado ka na sa tropa standards. Ready? Sagutin ang mga pagsusulit sa mga sumusunod na slide.
Bye.